So for our intro, ano ba? Welcome back to my podcast. Okay, working intro pa to guys ha. Hi guys, I am Doc Bench and this is Benchistry, the podcast from studentista to real world dentistry. So this is already the season 2, I think. Hindi ko nga ata na-end yung season 1 pero ayun, I'm so excited to do this again kasi sobrang dami na nagpo-podcast lately and medyo na-inspire ako salita ulit sa harap ng camera. And actually yung pagpo-podcast, yung pagdadadal ng ganito, pangarap ko talaga siya. So for now, nawala pa tayong budget and everything. Dito muna tayo sa kwarto ko and malay nyo eventually pag nare-reddit na tayo, pag nana-dental jobs page na tayo, baka, mas gumanda na yung setup natin, yung microphone and everything. Malay nyo may guest na tayo soon, di ba? Since parang transition to ng studentista kong journey to pagiging dentista, maririnig nyo lahat yan dito sa podcast na to, sa season na to. So, ang aking tagline ngayon sa season 2 is From Studentista to Real World Dentistry. Kasi sobrang lawak pala ng mundo outside dent school and I'll be sharing you guys my experiences sa buong 1 year ko of being a dentist. Before that, ang una nating pag-uusapan ngayon, syempre, paano ba ako naging dentista? So, for sure, ang itatakal natin dito is kung paano ako naging from studentista hanggang pumasa ng board exam and hanggang naging dentista na. So, if interested kayong panoorin or pakinggan tong podcast na to, just keep on watching, just keep on listening kung saan man kayong platform. In this podcast, we'll be talking about 5 eras ng aking buhay before I become a dentist. So first is the almost era. The second is yung chaotic era. Next is the review era, the result era, and the dentist era. So ang first nating pag-uusapan, yung almost era. So ang aking almost era sa aking dentistry, so dentista journey, parang 2 years ago na to. So around 2024, January to May, yung second semester, yung last semester ko basically dapat sa dental school. So, nag-enroll kami ng last sem namin with DEP. Ang DEP kasi sa amin, sa school namin before is an enhancement program. Basically, para siyang pre-boards, para siyang review center within the school. So, kailangan namin mapasa yung pre-boards and post-tests, ganun. Maraming kailangan ipasang exams or tests. During that time, nung mga panahon na last semester ko na lang, parang ilan pa ba yung cases ko nun? 6 pa yata? Or 5 or 4? I'm not sure. Pero ito yung time na talagang ngarag na ngarag kaming magkakaibigan kasi sobrang kulang ng mga pasyente namin. As in ako, parang nakahanap na ako ng mga patients around, sabihin mo ng March. And wala kami masyadong time to do our cases kasi nga nagpe-pre-boards kami. Nagre-review kami for boards. Nung mga March na yun and April, parang nakakahanap ako ng mga patient pero hindi sila kasi approve for nagawin mo sila. So parang sobrang stress ko na ng mga era na yun. Parang ang nagawa ko lang ata nun is isang case sa buong semester. So, ika-cut short ko na siya ha. 4 na cases ako nag-start during the start of the semester. Siyempre, kailangan mong matapos yung 4 na yun sa buong duration ng last semester na yun bago ka mag-graduate. Sadly, for me, for us na magkakaibigan, hindi namin natapos yun. So, nung panahon na yun, sabi ko, shit, hindi ako makakapag-graduate. Anong gagawin ko? Kasi, during that time nakapag-take na kami ng photos eh. Kumbaga may mga graduation pictures na kami. Nag-take na kami ng mga parang may forms na kami for grad, ganyan. Pero kasi hindi namin natapos yung cases namin. So syempre, pag di ka tapos sa mga cases mo, hindi ka talaga makakapag-graduate. So ang nangyari, ayun, hindi kami nag-graduate ng June batch. Hindi kami nakapag-March ng June batch. So, nagkailangan namin mag-enroll ng summer clinics ng 2024. Isipin nyo, 3 pa yung case ko. Tapos, 1.5 months lang yung summer. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng mga pasyente din. As in, ang meron ko lang nun is
tiwala sa sarili ko and mga araw-araw kasi ako nagdadasal noon, parang kung di ako nagdadasal noon for sure nababaliw na ako. Nabaliw na ako talaga kasi nakakabaliw talaga yung moment na yun. So tapos eto na. Eto na yung the chaotic era ng buhay namin. Isipin nyo, we had to finish 3 cases during that days lang. Eh yung isang buong sem nga, isa lang natapos ko. What more sa 1 and 15 days. So, syempre hindi ako nawala ng pag-asa kasi yun na yung last straw ko nung pag-graduate and for me to be able to take the board exam. Kasi by this time, itong era na to, kailangan na rin namin maghanap ng mga review center, ng apartment sa Manila kasi we all decided na mag-review sa Manila. So, yung last 3 remaining cases ko sa dental school, guys, ano siya, endo, pulpotomy, and post and core. Sa tatlong to, ang una kong natapos is post and core kasi the patient, hindi ko din alam kung anong nangyari, bakit sobrang cooperative ng patient. I think it's the Lord's work talaga. As in, sabi ko, ay talaga pwede siya. Halos everyday pwede siya. So natapos ko agad itong post and core ko. Now, the 2 remaining stands and ito yung pinakamahirap na cases na kinailangan kong ma-handle. Imagine ilang days na lang and I have to do endo and pulpotomy. First, pulpotomy, sa bata siya ginagawa. Second, endo, 2 years akong naghahanap ng endo case para lang bi-rooted ang mahanap ko kasi I can do tri-rooted pero hindi ko kaya. Sobrang daming gagawin if ever na tri-rooted ako. But hindi ko din naisip noon na halos 2 years na ako naghahanap ng bi-rooted na for endo. But again, it's in the past. Pero thinking about it, kung ginawa ko yung tri-rooted ko before, natapos ko na siya. Kasi ang tagal na nung endo, guys. Parang clinic 2 pa ata ang endo or clinic 3. Ayun, ang nangyari, guys, actually itong buong summer clinics ko, sobrang para siyang miracle. As in, sobrang miracle talaga yung buong nangyari. Yung pulpotomy ko, like, out of nowhere kasi, inalok ako ng isang, ng clinician. Sabi niya, Kuya, need mo ba ng patient for pulpo? Yun, as in, nagulat ako na parang, Kuya, parang etong patient ko, hindi ko pa kasi gagawin tong pulpo. So, ikaw na muna. Napa-thank you Lord ako bigla. As in, testimonial pala to. And then, for the endo naman, sobrang weird din kasi for some reason, yung patient nung friends ko, meron silang parang biglaan na needy endo. Yung tooth, ano ba yung tooth niya? Basta bi-rooted yun eh. Tama ba? O basta bare-rooted yun na premolar sa taas. Ayun, luckily, hindi ko alam kung saan nanggagaling talaga yung mga patient ko nung summer. Pero yung endo ko na yun, natapos ko siya in 2 to 3 weeks. Eh, ang endo, guys, if ever, parang ang tagal kasi noon kasi kailangan mo siyang i-check ng thoroughly kung wala na talagang infection bago namin siya i-obturate. Nung natapos na namin yung mga cases namin, nung na 0 cases na kami, hindi pa natapos doon yung laban. So, nauna kong mapasing resto and then FPD, tapos CD. Pinakahuli kong napasay sa RPD kasi ayoko talaga ng RPD. Board exam type RPD. But the RPD case, okay lang ako. Pero yung magdodrawing ng napakadami, hindi ko talaga siya gusto. Nung napasa na namin lahat, actually, napasa ko siya lahat. Parang last 2 days na ng short term. So, parang mga July 15 ata yun. Isipin nyo parang 13, 14, 15 na yun. Nag-aayos na din kami for mga requirements namin bago kami makaalis ng dent school. So, kinailangan naman ayusin yung sa library, ganyan. Lahat ng mga pinapasign bago makagraduate. Kumbaga, chaotic era talaga siya. Pero, pag binabalikan ko yun, sobrang sabi ko, shit, ang dami ko palang kinaya talaga as a dental student. Kasi minsan, dina-downplay ko yung sarili ko na parang hindi ako marunong, ganyan. Pero, pag naisip ko yung era na yun, parang, shit, hindi. I'm more than capable. Ito na din yung era na naghahanap kami ng perfect review center and condo. Actually, yan eh. Kumbaga magkakasunod yan na timeline. So, habang ginagawa namin yung mga remaining cases namin, naghahanap na rin kami ng review centers, ng condo sa Manila. Hindi ko kasi alam kung bakit sa Manila kami nag-review talaga. As in,
Ang naalala ko lang is gusto naming umalis sa Baguio kasi ang tagal na namin nasa Baguio. Kumbaga gusto namin ng ibang environment. Kasi if hindi man kami aalis ng Baguio, for sure uwi kami sa mga kanya-kanya naming province to review if mag-online kami. So ang nahanap naming review center dati is yung sa UP Manila Review Center. And di ko na sure kung magkano yun pero medyo mura lang ata siya. So, since sa UP kami nakapaghanap ng review center, syempre, around the area kami naghanap ng condos. And ang nakita namin doon is Victoria de Manila 2. So, kung alam nyo ang Victoria de Manila 2 around Malate, around Pedro Hill, you know kung anong klaseng condo yun. Ayoko na lang magsalita about that condo, pero yun na yung pinakamalapit sa UP Manila. And so around July 15 or 16 ganyan, I had to move out of my dorm which is Rex Hall sa Baguio. Isipin nyo yung buong kwarto ko na chaotic ng ilang months, ilang days. Kailangan ko siyang i-pack up in less than 24 hours kasi susunduin na ako. Kasi wala akong time mag-ayos the previous days. So imagine talagang ang lalalong chaos na nangyari nung buong era na to. Tapos after kong mag-move out sa Baguio, hindi ko na nga na-process yung thoughts ko, hindi ko na na-process yung emotion ko na I'm leaving this dorm na ilang years kami magkasama. I'm leaving the school. Hindi ko na na-process lahat yun. Kasi after namin mag-move out ng Baguio City, kinailangan naman namin mag-move in sa Manila. So, buong week yun, as in iisang week lang yun nangyari lahat. So parang around July 18, July 19, doon din nangyari ang pag-move in namin sa Manila. Lahat ng minove out ko from my dorm in Baguio, minove in ko din sa Manila. Ganon kalala. So since we're done with the chaotic era, actually chaotic era pa din naman siya, but let's call it the review era. Oh my God, the review era. So, for the review eras, di ba nga, nag-start kaming mag-move in sa Manila around mga July 18, yung week na yon. So, syempre, as someone nga na hindi kami nakapag-process ng mga emotions namin, yung mga nangyari sa buhay namin, natapos namin lahat ng cases sa school and everything. So, pagdating namin sa Manila, yes, nagpunta kami agad sa orientation kasi nung Saturday, nung week na yun, parang kailangan namin mag-orientation sa UP. Of course, we did all of that. Pero hindi din kami nag-review agad. So, ang ginawa namin, parang July, August, September, yung 3 months na to, or 2.5 months na to, wala kaming ginawa guys talaga kung hindi gumala sa Manila. So, ang nangyari, parang kami nag-revenge gala. As in, pag naisip ko pa din, sobrang talino ba namin? Charis. As in, nag-petics talaga kami ng malala. Ako kasi mahilig ako lumabas kahit mag-isa ako. Okay lang ako kahit mag-isa akong pumunta sa MOA, ganyan. So ako ganun yung ginagawa ko. Parang sa buong week, parang siguro 1 or 2 times lang kami nagre-review. Hindi ko pa alam yung sa kanila kasi ako parang mga ganun lang. Tapos hindi pa ako maabot ng let's say 5 hours. Siguro 1 to 2 hours lang, like literal na scan lang, okay na ako. Tapos ang nangyayari pa nun, kung ano yung inaaral namin sa UP ng August, September, yun lang din yung aaralin ko. For example, tinuro sa amin ngayon yung oral anatomy. Yun lang yung aaralin ko for the day. And then, I'll just go on with my day, manood ng Netflix, labas, punta ng Robinsons Manila, punta ng Manila Bay. Pati yung Starbucks malapit sa Manila Bay. So, since nga, puro kami gala for the 2 months, so, isipin nyo kung ilang months na lang yung remaining for our review. So, kung pumunta kami ng Manila end of July na, we only have August, September, October, November. Isipin nyo, tanggalin nyo na itong dalawa. So, 2 months, we had 2 months to review. And itong 2 months na to, syempre, since hindi ka nakapag-build ng study routine mo dun sa first 2 months, medyo nag-struggle talaga kami, magkakaibigan. So, ako around mid-September to end of September, tinatry ko na mag-build ng habit, ng study routine. Pero nahihirapan ako kasi nga hindi kami nakapag-focus dun sa mismong review era namin. So isipin nyo parang we only have roughly 2 months na lang. And sa 2 months na yun, syempre hindi naman everyday nagla-lock in din kami. Ako personally parang end of September na talaga yun talagang papunta na ako sa seryoso mag-aral. Naalala ko, dun sa vlog ko din parang mga October onwards,
medyo seryoso na ako. Parang sa isang araw nakaka 8 hours na ako mag-review, ganyan. Tapos, nung medyo pa mid na ng October, yun, ina-adjust ko na yung oras ng pagre-review ko. Parang nakaka 10 hours na, 11 hours, hanggang dumating ako sa point na kaya ko na mag-review ng 14 to 16 hours per day. Pero ang review schedule ko, para mag-start ako ng 2 p.m., mag-end ako ng around 3 a.m. Kasi ganun gumagana yung utak ko eh. Kaya pag may mga nagtatanong ng study routine, actually yung sinasabi ko, depende talaga siya kung anong klaseng reviewee ka. Kasi yung iba nag-work yung brain nila sa morning, tsaka bago maggabi. Ako naman, from afternoon hanggang mag-midnight. Pero hindi ako pwede umabot ng umaga. Kasi hindi talaga siya mag-work. Parang yung utak ko, nagsastop na siyang gumana around 3 a.m. onwards. So, dapat wala nang aaralin ng mga oras na yun. Tas ang type of, reviewee, Pomodoro talaga. Yung kailangan may breaks in between every 15 minutes. Kasi kung hindi, mababaliw talaga ako. Kaya umabot din ako ng 14 to 16 hours nung nakabuild na ako ng study routine. Kasi, nagpo-pomodoro ako. So, may mga, may mga breaks in between. Parang every 15 minutes ang naalala ko, meron akong 5-minute break. Actually, yung pagre-review ko, more on self-review talaga. Kasi, hindi rin naman talaga enough ang naka-enroll ka lang sa review center. Kailangan nagbibigay ka din ng extra effort kapag nasa bahay ka na lang. And to tell you honestly guys, yung nga sabi ko 'di ba, ang sobrang short na lang yung time namin sa pagre-review ng mga panahon na yun. So ngayon naiisip ko pag ang dami nagtatanong sa akin sa TikTok live kung parang ilang days na lang po nakaka-pressure ganyan. Ako lagi ko sinasabi, hindi talaga nagmamatter yung days of review mo, yung months of review mo. Kasi parang kahit gaano ka mag-prepare for the board exam, kahit gaano kadami yung months, yung days, yung weeks mo ng pagre-review, hindi ka talaga magiging fully ready hanggat wala ka dun sa harap na exam paper. Kasi minsan may mga aral na aral tas hindi lalabas sa boards, meron naman yung sakto lang yung naaral tapos natsempohan na ganon din yung mga lumalabas sa board exam. So, it really depends talaga. Sa board exam parang combination siya ng swerte, ng destiny, ng sipag. As in, lahat yun magkakasama na talaga. And also then, after namin mag-review sa UP, nung tapos na lahat, para October tapos na eh. Kumbaga after nun, self-review na kasi talaga lahat. As in, mag-grind ka na on your own, maghahanap ka na ng reference on your own kung ano pa yung pangsusupplement mo dun sa mga naturo sa UP, ganyan. Kasi hindi naman enough yung makikinig ka lang sa review center. You have to exert effort on your own then. Minsan iniisip ko, tinatanong ko yung sarili ko, pagpapalit ko ba ang naging experience ko sa Manila? Parang naisip ko kasi minsan sana nagstay na lang ako sa Pampanga or Baguio, dun ako nag-review para less yung gastos, ganyan. Pero naisip ko, yung experience ko sa Manila, hindi ko talaga siya ipagpapalit. I felt like hindi na ako yung dating bench. Wow! Sobrang dami ko natutunan nung tumira ako sa Manila. Yun talaga yung feeling ko living on your own. Kasi tumira naman ako sa Baguio mag-isa for several years. Pero yung experience ko sa Manila for 6 months, sobrang layo. As in, sobrang feeling ko ibang tao na ako nung lumabas ako ng Manila. All in all, yung experience ko sa Manila, masaya naman. Ang saya ng board exam journey ko. Yun nga yung sinasabi ko actually, every time na nagla-live ako sa TikTok, tinatanong kasi nila kung mahirap po ba yung exam sa board exam. Ang lagi kong sinasagot talaga, hindi mahirap ang board exam itself. I mean, given na kasi yun, pero parang mag-exam ka lang kasi. Ako lagi ang sagot ko sa ganun. Hindi yung exam yung mahirap. Ang mahirap lagi sa board exam is yung preparation. Yung 3 months, 4 months, 5 months, 6 months of preparation, yun yung mahirap. Hindi yung exam itself. Kasi yun parang, parang eto na yung day na yun, parang matatapos na siya, sasagutin ko lang to, tapos na, ganun. Pero yung preparation na kailangan mo mag-exert ng madaming effort, dun talaga ako na-stress nung era na yun. So, nung tapos na, nung naghihintay na lang kami ng result, parang ako kasi, nandun ako sa state of mind ko na I was in my most delusional self ever. As in, yun yung days ko, yun yung Bench Lopez na sobrang delusional. To the point na lagi kong kiniklaim na magta-top 1 ako.
Tapos, meron ako sa manifestation board ko na literal na na top 1 talaga ako. Tapos may percentage pa siya. As in, parang 84 yata yung percentage ko noon. Kasi mga ganun yung percentage lagi ng mga top 1. Tapos, at least man lang, kung hindi ko man makuha yung pagka-top 1, sure ako na pasado ako. So, dalawa lang kasi talaga yung goal ko noon. Magta-top 1 or pasado lang, ganun. Wala ko yung parang plan B na parang, what if hindi ako pumasa? Saan ako pupunta? Wala kasi siya sa thoughts ko noon. And it is very important, especially during board exam, to have that kind of mindset na parang dapat nasa most delusional era ka, but also you have to exert effort din. Pero kasi very important talaga yung mindset during the boards. Parang kailangan alam mo sa sarili mo na capable ka, na kaya mo, na papasa ka sa exam na to. Because yun talaga yung pinaka recipe sa pagpasa or even in life. Kailangan talaga natin ng magandang mindset with everything that's happening. Kasi kung wala akong positive mindset nung board exam era, I think I wouldn't even survive the preparation era. Baka sa preparation era pa lang nag-give up na ako. So, yun. Sa lahat ng mga nagtatanong dyan or pinanghihinaan ng loob, it's really just you and your inner saboteur. Ganun. Inner thoughts. Kasi, kumbaga, na-survive mo ang dance school eh. Wala ka na dapat hindi kaya after dance school. Dance school alone is sobrang hirap, sobrang stressful. So, yung board exam, kumbaga validation na lang siya. Kailangan na lang siyang i-take para lang magka-license ka. Ganun na lang isipin mo. I know it's stressful, I know nakakatakot siya, but you have to deal with it with a positive mindset. Yun. Be delusional, be Bench Lopez. Pero yun, nung result era na, gaantay na lang, sure na kasi ako napapasa ako, as in, okay na ako, kampante ako. But of course, kinailangan ko pa din mag-manifest, magdasal. And ako talaga dati, nagdadasal ako lagi kay St. Jude. Since malapit lang kami sa St. Jude, sa Manila. Yun, lagi ako pupunta doon, magma-manifest. Magsusulat sa post-it, ganyan. Lalagay ko sa board, and then pray lang ako. Pero lagi kong sinasabi kay St. Jude dati, thank you po. Thank you for helping me get through this. Thank you kasi nandun na yung pangalan ko. Parang ganun ako lagi. Nung naghahanap nga ako ng result dun sa board exam, parang sabi ko, sure na ako nandito ako. Ang tagal naman nung letter L. Sa pagkakaalam ko sa batch namin, ako lang yung Lopez. So if ever na makakita ako ng Lopez doon or Lopa lang, alam ko ako na yun. So, sobrang lang. Kung makikita nyo nga yung reaction video ko nung naghahanap ako ng result, sobrang fake kasi hindi ko alam kung ano ba dapat i-react ko? Dapat ba iiyak ako pag nakita ko yung name ko? Sobrang fake nun. Ano yun? Yung result ko. Very raw yun. Hindi ko pa nakita yung result nun. Pero, I don't know. Siguro, since ina-expect ko nga yung name ko na nandun, wala akong reaction na mabigay. So, medyo fake-ish yung reaction ko kasi nga parang, told you self, nandyan ka. Ganun ako. So, ako, nung naghahanap na parang, okay, sure naman ako nandito. Ano ba dapat ko i-react? Ganun ako kasi alam ko naka-video, okay? Tatalon ba ako? Iyak ba ako? So, parang nagagaganon na lang ako kahit hindi naman totoo. Charis, totoo naman na masaya ako noon. Pero, hindi ko kasi alam kung iyak ako for the content, for the clout. Pero reaction ko naman doon, normal naman siya. Pero sana umiyak-iyak ako para medyo mas madami yung views. Konti tuloy yung views. Ayun, after everything na nangyari, sobrang grateful ko na naging dentista din ako. Sobrang dami din kasi namin pinagdaanan na magkakaibigan with this course, with this dental school. As in, ang daming issues on the side na gusto ko nga pag-usapan yun eh. Baka may matakot dyan sa pa kasi pag pinag-usapan ko pa yung issue namin dati sa toot, baka hindi na kami makabalik dun sa toot. Pero kasi sobrang nalala nung nangyari nun eh. What if? Kwento ko kaya? Charis. Pero yun lang, nung pumasa na kami, super excited na kami for the oath-taking, and as in sobrang Shein lang naman yung damit ko no, pero sobrang pinaghandaan ko yung oath-taking ko talaga. As in naganap talaga ako everyday ng magandang para sa akin. As in, pinipeg ko pa yun sa board ko, sa iPad ko. Pero yun, sobrang enjoy naman siya.
And after nga nung OT-king, parang ilang days, nag-Thanksgiving pa nga ako. Hindi ko din alam ba't ako nag-Thanksgiving. Hindi ko alam kung required siya. Pero kasi before pa ako pumasa, parang fantasy ko na siya. Parang nasa utak ko na siya na pag pumasa ako, either ipapa-billboard nyo ako or magti-Thanksgiving party tayo. So, punta na lang ako dun sa Thanksgiving party para naman hindi OA. Kasi gusto ko talaga magka-billboard. Parang Lopez, ganyan, passing the board exam. Pangarap ko din yun, but sobrang mahal pala ng billboard. So, nagpa-Thanksgiving na lang kami. Sobrang masaya lang yung era na yun, as in sobrang saya nung era na yun. Hindi ko mapagpapalit lahat na nangyari. Kasi nung era na yun, nung nagka-result, nung before pa kami actually mag-OT-king, sabay-sabay na yung ganap. After na OT-king namin pala, graduation namin the following day. So, ayun, sobrang saya lang nung mga panahon na yun. But, the dentist era, yun na. Ito na magkikickstart ng ating podcast. Ito kasing podcast na to parang episode 0 eh. Pero, the dentist era, ito na. Dito na ang daming nangyari. Tutuloy ko ba to or next episode na? Okay, bago tayo mag-next episode, quick lang. Nung naging dentist na ako, may lisensya na ako, kinuha ko na siya sa Baguio, ganyan, may COR na ako, may diploma na ako, hindi ako nag-start agad. Hindi ako nag-work agad. Pumasa kami ng December 19, March pa lang ako nag-work. Nagkaroon ako ng parang anxiety na parang feeling ko hindi ako dentista. Feeling ko fake lang lahat ng nangyari, ganun. Feeling ko parang hindi nagsisink in sa akin na dentista na ako. So, wala akong courage to work and apply as an associate, ganun. Feeling ko, hindi ko kaya, ganyan. So, all and more for episode 2. Kukwento ko yung first experience ko as an associate. If kaya kong makwento lahat ng nangyari, I will. And lahat ng misconceptions, lahat ng mga ganap sa real world dentistry, I will talk about it sa mga coming episode. And sana magka-guest tayo soon, di ba? Sana si Gian Bernardino, ganyan. Charis. So, yun lang guys. Ano ba yung outro natin? For now, working outro? Kasi nga, biglaan to. So, this has been Doc Bench and you... Ano ba? Thank you sa panonood ng Bench Street, the podcast from Dent School. Ay, tama ba? From studentista to real-world dentistry. Yun lang. Mag-suggest din kayo ng mga topics natin. And kung may questions kayo, let me know and I'll answer them on a podcast then. Thank you guys. Bye. Bye. Bye-bye.